Pakinggan natin ito mga kaboses, mga babayan. Ito pong statement ng NBI. Ano po, kung bakit wala po sa bakit hindi po nila sinali ngayon sa listahan, no? Si Martin Romualdez tsaka itong si Nancy Binay, mga kaboses, mga babayan, no? Sa nagpapatuloy po, no, na investigasyon dito sa anomalya po sa flood control project. May listahan na po na inilabas itong NBI sa kanila pong pakakasuhan po ng mga personalidad, mga kabos, mga babayan. Ngunit itong si Martin Romualdez, kaya nagtatanong po ngayon ng taong bayan, mga kabos, mga babayan, kasi wala po doon sa listahan si House Speaker Martin Romualdez at si Nancy Binay. Despite po mga kabos, mga babayan, sa ilan na pong mga testimonya na mga contractors at ng ilan pong mga mga kabos, mga babayan, mga personalidad. Ito, panoorin natin itong interview mula po sa Net25 News and Information. Mga kabos, mga babayan, mag-subscribe po kayo sa kanila. Ganito lamang po mag-subscribe, mga kaboses. Ayan. At ito po ang headline: Romualdez at Binay wala sa listahan ng mga pakakasuhan raw po ng NBI. Ano po mga kabos, mga babayan. So, pakinggan po natin. Ang tanong po na marami, ito po yung 21 pangalan na ito, no? Kasama na dyan sina Senators Escudero, Villanueva at Estrada, and former Senator Bong Revilla, Elizalde Co. Sino yun? Ay, yung mga senador, andun din eh. Marami, ito po yung 21 pangalan na ito, no? Kasama na dyan sina Senators Escudero, Villanueva, Escudero, Villanueva, Estrada, and former Senator Bong Revilla, Elizalde Co, Mitch Cahayon. Ang tanong po natin, bakit daw po hindi pa isinama yung pangalan ni former House Speaker Martin Romualdez at nabanggit din po si former Senator Nancy Binay, ngunit hindi po sinama sa listahan na for prosecution. Attorney. Pakinggan natin. Ma'am, alam nyo, as a background, nung pumutok po itong ganitong mga iskandalo, ang atin pong butihin na Secretary of Justice ay nagbuo agad ng Task Force. Public Works Corruption and Bid Rigging Task Force. Okay, tapos? Yes, hello. Yes po. Composed Yes, go ahead. of selected NBI personnel, agents, headed by Yusek Jesse Andres. Ganun po. So, the NBI agents ay selected po sila para sila ay magtrabaho purely dito po sa nito, yung mga corruption na yan, yung bid rigging incidents na yan. Sila po ay ang nangangalap ng mga ebidensya, mga testimonies, affidavits, on statement ng mga witnesses. Inoculate po nila yan, pinag-aaralan po, at So sa pag-aaral, sa kanilang pag-aaral, ibig hubang sabihin ninyo, Attorney Jaime Santiago, sa pag-aaral, hindi po pwedeng kasuhan or hindi po pwedeng sampahan ng kaso si House Speaker Martin Romualdez at si Nancy Binay. Ano bang kinaibahan nila? Yun ang gusto natin malaman ngayon. Ano bang pinagkaiba, mga kabos, mga babayan, ni Binay, Romualdez, at tsaka sa tatlong senador, Villanueva, Jinggoy Estrada, si Escudero, mga kabos, mga babayan, at even Zalde Co, mga kaboses. Pare-pareho naman po silang isinuka, mga kaboses, mga babayan, ng mga state witnesses. Ano po? Hindi naman po yung sampaagad ng kaso. Meron po kaming tinatawag na DC-20. Case build up po yun. Pag-uusapan po yan, bibigyan ng tsansa yung mga sinasabi doon, yung mga pinangalanan, bibigyan ng tsansa na isusupina po namin sila. Isusupina sila sa DOJ. Okay. At kukunin ng kanilang panig at timbangin lahat ng mga ebidensya. At yun po, yun ang tinatawag namin na DC-20. Okay. Pagka meron pong sapat na ebidensya
based na doon sa mga nakalap na mga testimonies nga na yan, ay tsaka pa lang po magsasampa ng kaso. Ganun po yun. Okay. So, Attorney Santiago, sabi niyo nasa case build-up, no? Are you at liberty to disclose anong mga, kunyari, mga ebidensya po ang inyong hinahanap po? Kasi, di ba, ito po, marami po dito sa mga pangalan dahil po, ito mga pangalan na binitawan, no? Ng Ayan. mga dating mga tiga-DPWH, Yep. mga kontratista, and all Kontratista. that. Pero aside from their testimonies, what kind of other evidence or pieces of evidence? Kaya yun nga yung katanungan eh. Ano ba yung pinagkaiba o ano ba yung mga tinitingnan natin, mga ground para ganun din yung action na ibibigay natin, no? Ganun din yung ibibigay na action ng NBI, mga kaboses, mga babayan. Doon ho sa ilang personalidad din na minention at binanggit ng mga kontratista at mga nasa DPWH po, mga kabos, mga babayan. Kasi kung ito po si Nancy Binay po kasi, mga kaboses, mga kababayan, alam po natin no na si po ang nag-ano sa kanya, no, mga kabos, mga babayan. Ito pong si Bernardo po ang nagpangalan sa kanya. Itong si DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, mga kaboses, mga kababayan. Yung nagbanggit po sa kanyang pangalan, mga kaboses, mga kababayan, na ika nga po, itong si Nancy Binay, ayon po sa kanyang affidavit sa Senate Blue Ribbon panel hearing, mga kaboses, mga kababayan, na ang ito raw pong si Binay, mga kaboses, ay tumatanggap o nangihingi ng 15% cut na in exchange po for government projects, mga kabos, mga babayan. So, claim din po niya na yung 15% cut, nasa 37 million pesos po yung amount na i-deliver po, mga kaboses, mga babayan, doon kay Binay. At pangalawa pong binanggit, at ito pong si Chis Escudero. Mention rin po ni Bernardo, mga kaboses, mga babayan, during po sa Senate hearing po ng flood control issues, ayon po sa kanya, ay delivered 20% of approximately 800 million or about 160 million to Maynard Ngu, which was meant for Senator Escudero. Ayun binanggit rin, parehong binanggit, si Chis Escudero at si Nancy Binay. Pero bakit si Chis Escudero lang yung andoon po sa listahan ng NBI, mga kabos, mga babayan? Kaya dito po tayo nagkalito-lito May pinipili ba? O mga kaboses, mga babayan, though patuloy naman ang investigasyon, di natin alam kung ano ba talagang plano ng NBI. Pero ang hiling lang po natin, sana po ipantay-pantay. Mga kaboses, mga babayan? Hindi naman po natin kinukestyon ang kanilang kredibilidad. But ang gusto lamang po ng taong bayan, and even me, mga kaboses, mga kababayan, na taxpayer, maging satisfied po sana yung mga taong bayan or tayo, mga kaboses, sa aksyon ng NBI. Kung ano pong nakikita natin, mga kaboses, sa iba, kasi itong NBI, kinasuhan nga nila yung mga vlogger ang bilis po nila, sa mga mamamayan na nagre-react, nagko-komentaryo, mga kaboses, tungkol sa ating pamahalaan. At ang bilis po nila, kagaya po nito, alam po natin na itong tatlong ito ay hindi po kaalyado ng Administrasyong Marcos, mga kaboses, mga babayan. Si Jinggoy, ito pong si Estrada, at si Villanueva. At si Saldico naman ay kawawa ngayon sa House of Representatives kasi parang sa kanya lahat na ibinato, mga kaboses, mga babayan, ang corruption issues dyan sa Kongreso. So, ito ngayon yung ating pong kukunan po ng side ng NBI, mga kabos. Ito, sana masagot dito sa video na ito, mga kabos, mga babayan. Evidence, are you looking for bank statements, text messages, yung mga computers ba, pinapakuha nyo na? Ano po mga ebidensya po ang kailangan nyo pang kunin para po mas maging matatag ang inyong case build-up? Ayan. Yan nga po. Sabi ko nga po sa inyo, may piling mga NBI agents, officers na directly ay nagre-report kay Yusek Andres. Sila po ang nangangalap para
kumbaga 24 hours talagang nakatutok lang sila dito. At hindi ko sila bibigyan ng ibang assignment except dito sa inuutos ng ating Secretary of Justice. Concentrated po sila sa ganyan trabaho. And so yung mga nakalap nila na ebidensya, kung ano man ang utos ni Yusek Andres, ay directly sa sila po nag-uusap para mapabilis po ang proseso. Ayun, sila lang pala nag-uusap. Ewan ko mga kaboss, bababayan kayo, anong reaction ninyo, opinion, suggestion regarding po sa ito pong issue na ito, mga kabosses. Magbabasa lamang po tayo ng ilan pong mga comment po dito po sa atin pong sa ating YouTube, mga kaboss, mababayan. Ayon po dito Representative Martin Romualdez at dating Senator Nancy Binay hindi kasama sa listahan ng mga inirekomenda ng NBI para makasuhan. Nakausap ng Team ESPN si NBI Director Jaime Santiago tungkol sa naturang issue. Ayon po dito sa mga comment na ito, mga kaboses, mga babayan, kung nakikita nyo, yan mahirap sa ating bansa, yung malaking buhaya di makulong, kawawang Pilipinas. Ayun. Dito pa, meron pa. Napakadali lang bawiin ang passport, pero bakit di magawa-gawa? Ayan, ito, as long as Soto and Lacson are not removed, the Senate investigation will be useless. The senators who don't want to remove Soto are foolish. He destroyed the honor of the Senate because he and Lacson are protecting the mastermind, the biggest crocodile. If the other senators won't help remove him, then they're no different from the crocodiles. Let's spread the word that they must be replaced, but because we cannot rely on them. Ayan. So, mayroon din mga sabi dito, wala na, kasabwat na lahat, kawawang mga Pilipino. Ayan, mga komento. Ito, si Dudog Batoy, haha, yung mga vlogger patong-patong na kaso at may investigasyon pa. Totoo. Ayan delaying tactic ng palasyo, wala, nabahas lahat Ano po, mga kabos, mga babayan. So, kayo, ano rin po yung reaction po ninyo, opinion, suggestion regarding po sa issue na pag-usapan natin ngayon? Please comment po sa ating comment section at please subscribe and hit the notification bell para notified po kayo sa lahat po natin ng mga uploads, mga kabos, mga babayan dito po sa ating YouTube channel. God bless po sa inyong lahat. Ako po si Kaboses Wins at kayo po ay nakikinig at nanonood dito sa Standpoint, boses ng masa, hindi ng trapo, mga kaboses.